kami diyan sa Senado, mukha bang makakakuha na tayo ng isa pa para maging 13, Senator Erwin? Actually, inaantay din natin kung may mga gagalaw galing sa minority papunta sa majority. Kaya ang problema nga, na-frustrate ng mga kababayan natin paring Alvin kasi sabi nilang gano'n, away ng away, hindi na makapagtrabaho. Sa totoo lang, kaya naka-break kami ngayon, sinidie hanggang July 6. So, wala ka talaga makikita na movement ngayon dahil nga break ang Senado. Hindi lang Senado, pati Kongreso. So, naka-break kami lahat. Kaya, yun, walang trabaho. Pero yung pagdating sa ikang quorum, meron naman dahil sa batas, 12 kami. So, anytime po pwede kami mag-quorum. Opo. So, yun ang sitwasyon yun. Pero yung Senate Blue Ribbon Committee, Senator, may isa pa kayong hearing na gagawin o pagbalik na lang ng sesyon? Hindi pa actually yung ginawa namin nung nakaraan meeting lamang yon paring Alvin kasi ayon sa alituntunin, ayon sa rules ng Senado sa mga komite, kailangan mo nang ibuo yung komite sa floor. Ika nga, nandyan yung mga senador. Hindi ka pwedeng basta-basta magpahiring na lang na turo ng turo yung presiding officer, ikaw yung chairman, ikaw ang miyembro, hindi ganon. Oh. Kailangan pag-usapan sa floor, i-elect yung chairman, vice chairman, tapos yung mga member. Opo. 17 ang total. So, hindi mo po pwedeng sabihin na okay na, hearing na tayo. So, hindi ka makapag-hearing hanggat hindi pa na pag-uusapan sa session hall yan, sa plenary hall, ang isang committee. So, hindi pa siya nabubuo actually yung mother committee. Opo. Kaya yung ginawa namin nung nakaraan, ito yung meeting pa lamang organizational, pero hindi mo pa talaga masasabi na hearing kasi nga hindi pa siya buo. Ilalabag sa alituntunin. Yun ang problema dyan. Kagaya nung ginawa nung kabila na nagpa-hearing daw sila, wala naman sa ikang alituntunin yun. Kailangan idaan mo na sa floor. Tapos yung mga bisita, dapat bigyan mo din ng kopya yung mga members bago mo ibigay sa media. Nangyari, baliktad din. Nauna muna yung media na bigyan ng kopya ng mga imbitado kaysa doon sa mga miyembro. Opo, tama. Kumaga baligtad. Ano po? Ito pa lang si Congressman Alejandro Laviste ay sumulat po sa inyo. Handa raw sa tumulong sa Blue Ribbon. Ano naging sagot niyo po sa kanya, Senator? Okay lang naman yun, parang Alvin, everybody is welcome. Pero depende naman doon sa mga sasabihin kasi baka nakakalimutan ng mga kababayan natin na isumiti na ni Senator Lacson yung kanyang chairman's report sa ombudsman. Tama. Yung mga hiniring, kung matatandaan mo itong mga nakaraan, kung sino-sino mga lumutang na mga pangalan dyan, yun ang ipinasa ni Senator Lacson na doon. Mga senador, mga congressman, ipinasa na sa ombudsman. Ngayon, ang magiging sitwasyon dyan, kung may mga testigo na ituturo na naman yung senador, yung congressman, sa parehong kaso, redundant na, di ba? So, ang gagawin na lang ng Blue Ribbon, ipapasa na lamang yun sa ombudsman para additional nila. Kasi kami naman na paring Alvin, nag-iimbestiga ang Blue Ribbon, hindi para sa prosecution, para makulong. Ang investigasyon ng Blue Ribbon ay para makagawa ng mga batas para in aid of legislation. Tama. So kung may mga additional evidence ka, ipasa mo na doon sa ombudsman para mapag-aralan ng ombudsman at ipasa niya sa Sandigan Bayan para may strong case sila, mas matibay na ebidensya. Hindi yung diyan na naman sa Blue Ribbon, pag-uusapan na naman ay nagiging telenovela. Actually, tawag na sa amin niya, Senateplex, dahil wala makitang magandang drama. So dito sa Senate pinapanood ngayon. At saka baka kasi maging venue lang din para mag-grandstand, gagamitin lang yung committee nyo. Iyon na nga yung sinasabi natin, kagaya ng nakaraan ay nagpa-hearing daw sila, pagkatapos wala naman yung secretariat, wala yung recorder, wala lahat, sila lang, so parang presko na nangyari. Doon nga nangyari, parang grandstanding ang nangyari doon sa hearing. Kasi hindi talaga siya officially pumasok sa records ng Senate. Pag nag-hearing ka dapat, papasok sa records ng Senate yan. Opo. Pero ito ka muna, Senator, di ba yung sabi, ilang senador na nagsabi na mayroon pang isang tatalon papunta po sa inyo. Anong balita doon?
Inaantay yun. Actually, yung mga senior members po na majority ng nakakakilala doon, tayo bagito pa naman dyan. So, sila, kasi paring Alvin, baka nakakalimutan ng mga kababayan natin. Sa Senado kasi, magbabarkada yan eh. Oo, tama. Magbabarkada, magkukumare, may mga alam ako dyan na magkumare, magkumpare, yung isa sa kabila, yung isa dito. So, nag-uusap yan. Pare, dito ka na, sama ka na sa amin. Di, ayoko. Ganon din magbabarkada, di ba? Kaya yung kay Senator Cheese, mga barkada niya dito sa majority, ang kumumbinsi sa kanya, pare dito ka na kasi pare-pareho naman tayo. Ayaw mo rin pala na wala kayong ginagawa. So lumipat, kaya lumipat si mama. So, magkakaibigan yan eh. Yung pag-uusap, yung pagkukumbinsi, normal yun. Kinukumbinsi ngayon, pagkarinig ko, may kinukumbinsi nga sila, isa o dalawa katao dyan sa minority na lumipat ka na kasi ayaw mo naman na nakatenga ka lang, nakaupo, nahihiya ka na rin. Mm. So sumama ka na sa amin. So ongoing, yung tinatawag na paghihikayat doon sa ilang miyembro ng minority. Ay, hindi nyo pa po ba alam, Senator Erwin, na nahack daw yung Senate website? Kung ano-anong kabastusan ang nakapost, Senator? Ay, nasa out of town ako ngayon, paring Alvin. So, actually, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero alam mo naman kung sinong gagawa niyan. Na talagang, alam mo naman, talagang patuloy ang paninira ngayon. At maraming mga kababayan natin na nabubuisit na eh. Hindi lang pro Marcos, hindi lang pro Sara. Lahat nabubuisit na dahil walang nagagawa. Pero in reality, paring Alvin, bakasyon kasi kami ngayon hanggang July 6. So, talagang walang movement ngayon sa Senado. Pero ito lang ngayong away ng away, hindi natatapos. Nakakahiya naman. Sinilip ko agad yung picture mo eh. Baka kako, pinakialaman at kung ano-anong ginawa sa pang-awa. Mukhang okay naman. Okay naman yung mga Mukhang, photo. alam mo, nasanay na tayo sa nabugbog tayo. Pero alam mo naman, kung isang grupo lang naman yun, ang tulad na sinabi ko, may lumabas na naman, may nagsalita na magbibisi presidente. Ulitin ko parang Alvin, with your indulgence, hindi po ako tatakbo na Pangulo, Vice Presidente. Magulo ho eh. Dito nga sa Senado lang, napakagulo na. Papasukin mo pa yung buhay ng paging Presidente, Vice Presidente. Mahirap po yun. Masaya na ho tayo dito at ang aking pamilya. Mo nakalagay, oh. Asa na ba yun? Kailan baka mabasa ko kasi yung bastos eh. Kung ano-anong nilalagay ng mga news item, masita pa ako. Nasaan, Camille? Your system has been tralala, tralala. Your system has been tralala, tralala. Ay, naku, ewan ko mga kalokohan. So, anong gagawin nyo dito? At sinong hinalam mo may gawa nito? Isang grupo lang yan. Siyempre, yung gusto talagang sirain ng institusyon. Kami naman, ayaw naman namin. Siguro kung ikaw ay miyembro ng isang institusyon, parang Alvin, kaya ikaw, miyembro ka ng DCMM, siyempre pangangalagaan mo yung pangalan ng organisasyon, ng inyong kumpanya, di ba? Pero kung talagang disgruntled ka na at ayaw mo nang, wala ka nang pakialam, di masira ang institusyon, sirain ko na lang ito. Dahil tatanggalin naman nila ako sa programa na ito. Parang gano'n, parang Oo, tama. pero wag naman gano'n kasi nadadamay lahat, nadadamay yung 22 na mga senador. Opo, isa na lang, Senator Erwin. Nabalitaan niyo po yung dalawang atleta na taga-Ateneo. Ano po? Yung Kamara kasi mukhang magsasagawa po ng inquiry. Ano po? Anong comment niyo dito? Anong reaksyon ninyo sa pagkamatay ng dalawang atleta? At magsasagawa ba kayo ng investigation? Kailangan siguro, hindi ko lang maintindihan kung bakit nandoon naman anong klaseng training yan. Tama naman yung basketball, hindi swimming, hindi pagiging swimmer ang pinasok ng anak ko. Well, may mga balita na ako. Siguro yung Committee on Sports ng Kongreso ay ng Senado ang makialam dyan para tanungin, ano ba talaga? Anong klaseng training? Kasi alam ko may mga ibang schools na gano'n nga sa tubig para tumaas ang lundag, paring Alvin, nilalagyan ng parang pabigat. Pero paring Alvin, sa swimming pool at may mga lifeguard. Para kung may disgrasya, may ahon ka agad. Ito parang Alvin, dagat eh. Tapos kung pansinin mo, ang lakas ng alon, talagang mahirapan ka yung undercurrent, ika nga. So, basic yun eh, yung undercurrent. Sa ibabaw, medyo okay, pero sa ilalim, siguro, pinalulundag-lundag sila. Pag bagsak nilang ganon, nadala na ng current. Yun lang ang teorya ng ilan. Kaya yung ibang school, sa swimming pool ginagawa paring Alvin. Tapos doon sila sa gilid, nakahawak sila sa parang sa gilid. Tapos pag sinabing jump, lulundag. Kaya kung hindi makaahon ka agad, may mga lifeguard na iahon sila, paring Alvin. So ano sa palagay mo, dapat ba imbestigahan ng Senado ito? Oo.
Oo, tama yung nanay eh. Anong klase? Hindi naman pang lifeguard yung kanyang training pang lifeguard eh. Yung kanyang training pang swimming, pang Olympics yun eh. Basketballista ito, sa lupa ito naglalaro, hindi sa dagat. Kung meron sigurong water basketball po pwede, pero dito medyo hindi yata ako sang-ayon, parang Alvin. Oo. Dapat ang tanong kasi dyan, bakit doon sa dagat? Pwede na may swimming pool naman sila doon sa school nila. Oh. Yun lang yung sistema natin. So, yung gusto nating malaman, ano ba talaga, di ba? Oh. Sino bang Committee on Sports sa Senado? Isa pa yan, wala pa nga. Kaya Wala pa. medyo nagbubuo. Kaya nga paring Alvin, medyo magulo yung sinasabi. Hindi naman po pwedeng elect ka lang ng elect, turo lang ng turo si pro tempore, si Sen Gatchalian. Hindi naman po pwede. Kailangan i-elect yan doon. O nominate, ganito, kunwari, Alvin El Chico. If there's ganun, parang magkukomento, walang kukontra, then yung nomination is approved, parang ganun. Yan, sinisilip ni Camille yung website ninyo. Wala na. Nakalagay, the website is temporarily available. Tuluyan ng tinake down, Senator. Oo. At naghahanda kami ngayon kasi may threat nga na madaming tao darating ngayon dyan. Tuesday may panawagan doon sa parang group chat na nagtatawag na magtipon-tipon niya sa harap ng Senado. Ito yung sinasabi ng NBI na may threat na darating dyan at manggugulo umano. So, yung sinasabi ng mga Intel report, sabagay Intel pa lang naman talaga ito. Pag sinabing Intel, continuous and verification, na may kaguluhan. So, today, work from home ang mga empleyado, Thursday at saka Friday. Bukas naman kasi Independence Day. Tama. Sige sir, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka, Senator Erwin. Maraming salamat, paring Alvin. Thank you po. Maraming salamat, paring Erwin Tulfo. Ano, close kami. Si Bigornia ang close niyan. Si Ayan ang magkabatch, mga senior citizen. Hindi amak na mas bata naman ako kay Senator Erwin Tulfo at lalong-lalo na kay Doris Bigornia. Si Doris Bigornia mag-80 na eh. 6:27! Standby Radyo Patrol, kayong susunod sa ibang balita.